Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners at subscribers ng inyong channel. Tawagin niyo na lang po akong Erica. Hindi ko alam kung paano sisimulan itong kwento dahil hindi po ako ganun kagaling sa pagsusulat. Kaya inaasahan ko pong kayo na ang bahalang mag-ayos kung sakaling meron kayong di gaanong maintindihan. Salamat po. Taga Bulacan po ako at pinalad na magkaroon ng trabaho sa Manila bilang isang sales lady. Ito yung pinakauna kong trabaho. Nahinto kasi ako noon sa pag-aaral sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Kaya nagtrabaho na lang muna ako para maapag-ipon. 18 years old ako nang magkatrabaho. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng store. Basta, nasa loob ito ng isang mall sa Maynila. Hindi ko inaasahan noon, Sir Bob, na yung unang araw ko ay ang magiging huli ko na palang araw sa trabaho din. Sabihin ng iba na OA yung naging desisyon ko o isang kaduwagan. Pero kasi ako yung nakaranas at talagang ikinahina ko ng loob na muling tumuntong pa sa lugar na yon. Dahil first day ko ay nangangapa pa ako sa mga gagawin. May nagtuturo naman sa akin pero mas minabuti ko na pag-aralan agad para hindi ako maabala ng mga kasamahan ko. Sa stockroom una kong kinabisa ang mga lagayan ng mga sapatos, t-shirt at iba pang produkto. Para in case na may ipakuha sila sa akin ay alam ko na kung saan dadamputin. Mag-isa kasi ako nung naglilibot sa bodega. May kalakihan din ito dahil may pangalan talaga ang store. Kumbaga, sikat na brand siya. Habang tinitingnan ko yung mga stock doon, nagulat ako dahil parang may humawak sa braso ko. Ang lamig kaya agad akong napalingon. Wala namang ibang tao maliban sa akin, kaya nagpatuloy ako sa pag-check. Ako kasi yung naatasang maglista ng mga stocks kung ano yung paubos na para sa gagawin nilang inventory at pag-order sa supplier. Habang naglalakad ako sa mga shelves na may mga kahon, napansin kong may dumaan sa kabilang shelf. Kitang-kita kong naka-uniform yon ng katulad sa akin, kaya mabilis ko siyang hinabol. Pero bigla na lang itong nawala. Nilibot ko ang buong bodega. Wala naman akong nakitang may nagbukas at sara ng pinto. Doon pa lang ay kinilabutan na ako, kaya saglit akong lumabas. Sakto noon at lunch break ko na rin. Nagdadalawang isip pa ako kung magtatanong ako o hindi kung sino yung pumasok sa loob ng bodega. 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ay andoon ako sa store namin. Nang mag-5:00 ay muli akong pumasok sa bodega para tingnan ulit kung ano ang mga nabawas doon. Siguro mga 6 PM na yon nang may mamataan akong tao sa loob. Padaan-daan lang yon sa shelves. Sinundan ko lang yon ng tingin dahil may nililista pa ako nun. Ang pinagtataka ko ay hindi man lang niya ako kinakausap o nilalapitan. Kapag tinatangka ko naman siyang lapitan, ay bigla na lang siyang nawawala. Nung una, inakala kong pumasok lang doon para kumuha ng produkto at lumabas din agad. Pero sadyang naapagtataka talaga dahil kapag nakatalikod ako, para bang may dumadaan sa may likuran ko. Ramdam ko yung mahinang hangin na may kasamang lamig na dumadaan. Agad ako napapalingon nun, pero walang tao. Yung balahibo ko, nagsisitayuan na. Sa isip ko, napapamura na ako dahil unti-unti na akong ginagapangan ng takot. Lalo nang maarinig ako ng mga yabag kahit wala namang ibang tao sa loob. Napamura na ako dahil sa di mapigilang takot. Butya talaga nun. Bigla na lang may sumitsit sa akin. Nanggagaling yon sa madilim na sulok ng bodega. Sinabi ko noon na kung sino man siya na nantitrip sa akin, isusumbong ko siya sa supervisor namin. Wala kasi akong panahon para maipagbiruan. Dahan-dahan akong lumapit noon sa pinagbulan ng sitsit. Inilawan ko pa ng cellphone ko dahil hindi gaanong abot ng ilaw ang bahaging yon. Natatakpan kasi ng mataas na shelf at mga karton. Pagtutok ko ng ilaw ay walang tao. Bigla akong napalingon noon nang may mga yabag sa likuran ko. Hindi yun naglalakad,
kundi tumatakbo. Napamura ulit ako at hinabol yon. Ang bigat na nga ng paghinga ko at para na akong kinakapos ng hangin. Naiinis ako na natatakot na rin dahil hindi ko alam kung pinagtitripan ba ako o may nagpaparamdam talaga sa akin. Saglit akong lumabas ng stockroom pero may pinakuha sa akin yung isang kasamahan ko. Pagbukas ko ng pinto, isang likod ng babae ang bumungad sa akin. Gulat ako noon at sino ka pa ako? Hindi man lang yun lumingon at dumiretso lang sa paglalakad. Sinundan ko siya pero nang lumiko na siya sa isang shelf ay bigla na lang itong naglaho. Nagsitayuan ang mga balahibo ko noon at dali-dali ko na lang dinampot yung sapatos na pinapakuha sa akin. Lalabas na sana ako nang may sumitsit sa may bandang likuran ko. Bigla akong napahinto. Nanigas yung mga paa ko na hindi ko talaga sila maihakbang. Tagaktak na rin yung pawis ko at gusto ko nang sumigaw. Pero hindi ko magawa. Saglit akong nawala sa sarili at buti na lang nga hindi ako hinimatay. Napapitlag na lang ako nang pasukin ako ng kasama ko at tanungin kung bakit raw ang tagal ko. Hindi na ako nakasagot nun. Nanginginig na inubot ko yung kahon ng sapatos. Sa kanya ako napansin na tulala at nanginginig. Pinapahinga lang nila ako at mga bandang 8:00 pinauwi na nila ako. Nagpasundo ako sa kapatid ko na dito rin sa Maynila nagtatrabaho. Dinaanan niya ako at takang-taka siya dahil daw namumutla ako. Doon na ako napamura ng paulit-ulit habang kinukwento sa kanya ang naranasan ko. Sabi ko sa kanya na hindi na ako tatapak doon sa store. Magpapare-assign na lang ako sa ibang branch kahit na medyo malayo doon. At ganoon nga ang ginawa ko. Tinanong ako kung anong dahilan. Sinabi ko talaga ang totoo na minulto ako sa stockroom at ilang beses nangyari yon sa loob lang ng isang araw. Nagtaka na lang ako nang magtinginan noon ang manager at supervisor ko. Agad naman nila akong nilipat noon sa ibang branch. Nalaman ko sa dating kasamahan Sir Bob na may sales lady na namatay doon dahil sa sakit sa puso. Nagpanik raw nang masaraduhan sa loob. May lock kasi yun doon sa loob tapos kinakandado sa labas. Nabuksan naman daw yon, kaso ilang minuto na ang lumipas. Nakalimutan daw ng kasamahan na andoon pa siya sa loob. Hindi naman sinasadya ang nangyari. Hindi lang siguro pa ito handa at matahimik. Hindi lang naman ako ang nakaranas na pakitaan ng multo ng sales lady na yon. May mangilan-ngilan na raw, pero sanayan na lang talaga. Kaso, ako mismo kasi ay matatakotin. Pero kahit na ganoon, mahilig pa rin ako makinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan tulad ng sa inyo. Ayoko lang talaga na mangyari sa akin yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Bob. Hello sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Apple, taga Quezon City. Halos araw-araw akong nakikinig sa mga uploads nyo at kapag walang pasok sa trabaho, halos buong araw kong binabalikan yung mga na-miss kong uploads nyo pati na yung mga compilation. Naging libangan ko na nga rin ito kapag wala akong ginagawa sa bahay. Ilang beses ko rin tinangka na magpadala ng kwento sa inyo pero hindi ko lang magawa-gawa ang pagsusulat dahil naging busy sa trabaho. Kaya sana naman ay mapansinin nyo itong story ko. Almost 5 years na rin akong nagtatrabaho bilang isang sales lady. Palipat-lipat ako ng store at branches. Resulta ng hindi ko pagtatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay nakasalali lang sa kontrata yung trabaho ko. Kumbaga, naiendo. Pero kahit papaano ay nasusuportahan ko naman yung mga kapatid at mga magulang ko. Itong kwento ko ay nangyari mga 6 years ago na. Baka maguluhan kayo.
Natigil kasi ang work ko noong kasagsagan ng pandemic, kaya hindi ko yun binilang sa 5 years work experience ko. Nag-start ako ng 2017, so nangyari ito mga 2018 na. May kasamahan ako noon na itago na lang natin sa pangalang Hana. Matanda lang siya ng 3 taon sa akin. 23 na ako nang pumasok bilang sales lady. 26 siya noon at nauna rin ng 3 taon mahigit sa akin sa trabaho. Unang kita ko pa lang kay Hana ay alam kong may kasungitan na ito. Bihira ngang ngumiti at palagi na lang nakaangil sa aming mga baguhan. Nagtaka nga ako kung papaanong nakapasok ito sa ganoong trabaho. Pero sabi naman nila ay magaling siya sa work. Nakakailang sales daw ito sa isang araw kaya nga mabilis itong naging supervisor namin. Simula nga no na naging supervisor siya ay lagi na itong nagsusungit. Napaka-strikto. Ayaw nang nagugulo ang mga paninda at gusto nito sinusundan palagi ang mga customer na pumapasok doon. May naging customer kami na matandang babae. Simple lang itong manamit at iisipin mo talaga na hindi nito kayang bumili sa ganoong kamahaling store. Pero ika nga, don't judge the book by its cover. Hindi ko naman talaga siya binantayan ng husto. Tinitingnan ko lang kung saan siya pumupunta. Kasi kahit ako noon, bilang isang mamimili sa ibang department store, ay ayokong sinusundan ng sales lady. Medyo naiirata ako at hindi makapili ng maayos. Kaya ramdam ko ang mga customers namin. Ayokong maging makulit na sunod ng sunod sa kanila. Pero napansin pala ako noon ni Hana at sadyang pinarinig niya talaga doon sa customer ang sinabi niya sa akin. Bantayan ko daw ito dahil baka bigla na lang itong lumabas ng di nagbabayad. Kahit nga ako ay nahiya sa sinabi nito para sa matanda. Tumingin sa amin yung matanda na medyo nanlilisik ang mga mata. Kaya humingi ako ng sorry sa kanya. Mataray naman siyang tinalikuran ng supervisor namin. Hindi ko talaga akalain na may pagkamata pobre din pala ito. Siguro, nainis sa sinabi niya yung matanda. Bigla na lang siyang binangga nito sa balikat, sabay labas ng store namin. Galit na galit noon si Hana at kung ano-anong negatibong salita ang sinabi niya patungkol dun sa matanda. Kesyo may amoy daw ito. At ang lakas daw talaga ng loob na pumasok pa sa ganoong klaseng tindahan. Parang ako nga yung nanliliit sa mga narinig ko. Sadyang may ganun pala talagang mga tao na ugaling mang-down ng kapwa. Hindi ko na lang siya pinansin dahil naiinis ako at malapit ko na siyang masagot. Kinabukasan, nagtaka kami dahil tanghali na ay wala pa si Hana. Hanggang sa inabot na lang ng hapon ay hindi siya naarating na bihira lang mangyari. Kinabukasan pa ay wala pa rin siya. Ang sabi ng isang kasabahan namin ay nagkasakit daw ito. Inabot ng ilang araw Kuya Bob ay wala pa rin si Hana. Kaya kahit medyo labag man sa loob ko noon ay sumama pa rin ako sa mga kasamahan ko para bisitahin siya. Ang sabi kasi ay inilabas ito sa ospital dahil hindi naman gumagaling. Kaya sa bahay na lang ito naggagamot. Alangan pa kaming pumasok sa bahay nila dahil may kadiliman sa sala. Sabi ng nanay niya ay ayaw niya ng maliwanag dahil nasisilaw siya. At tumili pa noon ang nanay niya na papasukin kami sa kwarto niya dahil baka hindi daw namin kayanin ang amoy. At sa totoo lang Kuya Bob, muntikan na nga kaming masok noon. Amoy na bubulok na laman ang nalanghap namin pagpasok sa loob ng kwarto niya. Nakita namin si Hana noon na nakabalot ng kumot. Sa ilang araw lang na hindi namin siya nakikita, ay biglang bagsak ng katawan niya na nakapagtataka. Halos butot balat na nga. Hindi naman siya mataba, pero hindi rin ganoon kapayat. Wala pa namang 1 linggo ang lumipas bago siya nagkasakit, pero ang bilis talaga ng pagbagsak ng katawan niya. Hindi raw nila alam kung anong klaseng gamutan ang gagawin. Naitanong pa noon sa isang kasamahan namin kung magpatingin kaya siya sa isang albularyo. Baka daw kasi iba ang sanhi ng pagkakasakit niya. Pero ang sabi ng nanay niya ay wala naman itong kakilalang manggagamot o albularyo. Nagsabi itong kasamahan namin
na siya na raw ang maghahanap dahil may kakilala ang nanay niya. Pero nung araw na dadalhin na sana niya ang albularyo sa bahay ni Hana, ay saka naman namin nabalitaan na wala na ito. Ganun lang siya kabilis na wala. Ang masaklap ay wala man lang makitang malalang sakit sa kanya. Ang sabi ng nanay niya ay may malaking sugat daw siya na bigla na lang nagnana at dumugo. Lumobo daw yon at pumutok. Nangisay pa nga raw si Hana at parang hirap huminga. Saka raw siya nalagutan ng hininga. Hindi agad nakwento noon ng nanay niya na may mga insektong lumabas sa sugat ni Hana. Kami mismo ang nakakita sa loob ng kabaong niya. Nagulat na lang talaga kami noon nang may biglang lumabas na ipis sa may tenga niya. Grabing kilabot ang naramdaman ko. Nang makakwentuhan namin ng nanay niya ay nag-iiyak ito. Sana daw talaga ay napatingnan niya ng maaga si Hana sa isang albularyo. Baka sakaling gumaling pa ito. Ang palagay ng nanay ay nabarang o nakulam siya. Dahil daw nung pumutok ang malaking sugat sa may bandang tiyan niya ay may nakita siyang maliliit na uod na naglalaglagan. Nabanggit din niya na halos gabi-gabi raw ay humihiyaw si Hana. Natatakot daw itong matulog mag-isa dahil may nakikita daw itong nakakatakot na nilalang. Humihiyaw din ito sa pananakit ng mga sugat na tumubo sa katawan niya. Iba't ibang klaseng cream na ang ginamit niya pero walang nagpagaling sa mga sugat niya. Nawalan na rin daw itong ganang kumain dahil parang lumulunok daw ito ng basag na salamin. Wala ni isa sa amin noon ang makapagsabi ng totoong nangyari kay Hana. Pero isa lang ang naisip kong dahilan noon. Kung totoong nakulam o nabarang siya, ay baka may kinalaman yung matandang pinahiya niya sa store namin. Pagkatapos kasi ng mangyari yon, ay hindi na siya nakapasok kinabukasan. Kung hindi man, ay baka may iba siyang nakaaway na nagtanim ng galit sa kanya. Hindi naman sa sinisiraan ko si Hana. Payapa na sana ang kaluluwa niya. Pero naging masama talaga ang ugali niya nung nabubuhay pa siya. Kaya sana, kung nasaan man siya ngayon, ay natagpuan niya ang kapayapaan ng loob. Mas piliin pa rin nating maging mabuti sa kapwa at iwasang manghiya o manghusga ng iba. Hindi kasi natin alam na baka may kakayahan sila na pahirapan o parusahan tayo. Ito lang po ang story ko, Kuya Bob. Pasensya na po kung napahaba. Sana ay mailahad ninyo itong kwento ko sa channel. Aabangan ko po. Magandang araw sa inyo, Boss Bob. Tawagin na lang akong Joy, hindi ko tunay na pangalan. Itong karanasan ko ay nangyari noong minsang bumili ako sa isang RTW clothing store. Hindi ko na matandaan kung saan banda yon dahil matagal na yung nangyari. Basta along Pasay TUN station yon nakalocate. Nagtatrabaho pa ako noon sa Manila. Ngayon kasi ay nandito na ako sa Iloilo. Dito na rin ako nag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Mga 15 years ago na siguro yun nangyari, kaya medyo limot ko na yung pangalan ng store. Malapit lang din kasi yon sa pinagtatrabahuhan ko. Isang station lang ang pagitan, pero nilalakad lang namin. Kasama na mga kasamahan ko sa trabaho, napagkatuwaan naming mamili ng damit. Bukod kasi sa mura doon, ay marami ring pagpipilian. Ang natandaan ko ay parang papasara na sila. Lagpas 8 PM na kasi. Iilan na lang kaming mamimili at iikot sa lugar. Malawak at mataas ang ceiling ng pwesto nila, kaya kapag nagkahiwa-hiwalay kami ay matinding hanapan pa ang mangyayari. Nang maapili na ako noon, may nakita akong babae na naka-uniform. Nakatingin siya sa akin, kaya tinanong ko kung saan banda ang dressing room. Baka alam niya. Mukha rin kasi siyang sales lady. Tinuro naman niya kung saan ang kinaroroonan ng dressing room. Wala nang tao doon, kaya nagmadali na akong magsukat. Habang nagsusukat at nakaharap sa salamin, ganoon na lang ang gulat ko
nang may biglang dumaan sa likuran ko. Isang babae na katulad ng damit doon sa napagtanungan ko. Gulat at kinilabutan ako dahil nakasara ang pinto ng dressing room at dapat ay ako lang ang nasa loob. Pero may babaeng dumaan na nakita ko sa salamin. Mabilis naman akong lumingon pero wala akong nakita kundi yung mismong pinto. Doon na ako natakot ng husto, Boss Bob, nang isuot ko yung bestida. Kitang-kita ko na may isang kamay na humila sa bestida pababa. Naramdaman ko na lang noon na may malamig na bagay na parang yumakap sa akin. Hindi ko na naihubad yung bestida at lumabas na ako ng dressing room. Saka ko naman nakita yung dalawa kong kasama na papalapit sa akin na may bitbit ng mga damit. Susukatin daw nila. Medyo lumakas na ulit yung loob ko dahil andoon lang sila sa katabing dressing room. Bumalik ako sa loob at hinubad yung sinukat kong bestida. Isusuot ko na yung damit ko, Boss Bob. Nang pagtingin ko sa salamin ay hindi mukha ko ang nakita ko. Bigla akong napasigaw at takot na lumabas ng dressing room. Naiyak pala ako noon habang kinakatok yung kasama ko sa kabilang pinto. Nag-alala sila sa akin nang makita nila akong takot. Grabe yung karanasan kong yon. Hindi ko makalimutan, lalo na kapag namimili ako ng damit at may dressing room. Natatakot na rin tuloy akong tumingin hanggang ngayon sa malaking salamin. Ayoko na ring alalahanin yung mukha niya. Pilit ko ang kinakalimutan. Pero imbis na mukha ko ang makita sa salamin, isang babae yun na duguan na naka-uniform nang parang sa isang sales lady. Duguan talaga yung mukha, pero saglit ko lang nakita. Alam niyo yung parang nag-flash lang sa harapan mo. Mga isang segundo lang, ganon. Pero ang hirap kalimutan. Hindi ko maipaliwanag yung takot ko nun. Alam ko kasing multo yon at ako takot talaga sa mga pagpaparamdam. Nagmamadali na kaming tatlong lumabas ng tindahang yon. Sinabi ko na hindi na ako muling bibili doon sa area. Pero di rin yun nangyari dahil doon lang talaga kami nakakabili ng mura. Nakipagtsikahan ako minsan sa isang sales lady nila. Baka kasi kako na manikmata lang ako ng mga oras na yon. Natanong ko kung may namatay bang sales lady doon. Pero ang sabi ng babae, baka yun daw yung sales lady sa kabilang store. Ilan kasi silang may pwesto doon ng RTW. May isang sales lady daw sa kabila na kapag uwian at sahod nila ay tumadaan siya doon para mamili ng damit. Iba naman daw kasi ang mga paninda nila at medyo mahal. Yun daw yung nabangga ng jeep ng pauwi na. Doon daw sa dressing room na ginamit ko ang madalas daw niyang pagsukatan ng damit. Agad naman akong kinilabutan sa kwento niya. Nang malaman ko yung tungkol doon, hindi ko na ginagamit yung dressing room na yon. Minsan nga, kahit sang store pa ako mamili, minsan, iniiwasan ko na rin isukat yung damit sa dressing room. Alam ko naman din kung fit sa akin yon. Hanggang dito na lang, Boss Bob, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras. Hi po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga sumusuporta at nakikinig sa inyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rina, sales lady sa isang jewelry store. Magtatatlong taon na rin akong natatrabaho dito. Pero dati po talaga, sales lady ako sa isang malaking ukay-ukay dito sa amin. Natuklasan ko pala itong mga kwento nyo sa pinsan ko na apareho ko ring mahilig sa mga horror. Kasama ko kasi siya sa isang boarding house na tinutuluyan ko. Taga Laguna po kami. Itong ukay-ukay na dati kong pinapasukan ay mabenta talaga sa aming lugar. Ibabagsak pa lang ang mga bagong dating ay may mga nakabantay na at nagpapareserve pa nga. Kaya mabilis talagang maubos ang mga bago. Unahan talaga ang mga suki namin sa pamimili. At kahit kami noon ay nakikipag-unahan. Kahit sabihin ng karamihan doon na mga second hand lang, mga branded naman at magaganda pa. Maliban doon
ay mas mura yon sa nabibili mo sa mga mall. Ang hilig ko ay mangolekta ng mga caps at jackets. Kaya kapag may natitipuhan ako ay nire-reserba ko agad yon. Kinakaltas na lang ng amo ko sa sahod namin. Nakailang jacket na ako noon bago ko nabili yung isang jacket na to. Hindi ko alam kung killer ba o halimaw ang may-ari nyon. Dahil ayon sa mga kakilala ko, kasama sa trabaho at pamilya ko, simula ro kasi nang sinuot ko yung jacket na yon ay para akong nag-iibang tao. Itong karanasan ko ay kwento ng mga nakakasama ko. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ko sa second hand na jacket na yon. Pero nang makita ko kasi ay agad kong binili. Hindi rin naman ako naniniwala nung una sa mga sinasabi nila dahil parang ginugood time lang nila ako. Nung una, wala akong nararamdamang kakaiba sa akin. Normal ang pakiramdam ko. Ewan ko ba? Pero sabi nila, nagiging palamura daw ako. Tapos, madalas akong tulala at bigla na lang tatawa. Kapag kinakausap naman daw nila ako, ay kung ano-ano ang pinagsasabi ko. Hindi raw nila ako makausap ng maayos at minsan ay nahuhuli nila akong masama ang tingin. Kwento naman ng kapatid ko, minsan daw ay bigla ko na lang siyang sinigawan. Bata pa yung kapatid ko, nasa 8 years old pa lang. Si mama naman, napansin niya sa akin na mabilis akong magalit. Nagtataka pa raw siya dahil parang ayaw kong hubarin yung jacket na yon. Naging paborito ko raw bigla na kahit sa pagtulog ko ay suot-suot ko yon. Kahit minsan ay mainit pa ang panahon. Nagagalit pa nga raw ako pag sinasabihan niya ako na magpalit ng jacket. Ang tanda ko lang talaga noon ay nung nagising akong ginaw na ginaw. Kahit suot ko na yung jacket at wala namang aircon sa kwarto ko. Hindi naman din ako nilalagnat. Pero para ba akong nagdidiliryo sa sobrang ginaw? Bumangon ako noon at naglakad sa closet ko at kukuha sana ng isa pang jacket. Nang biglang parang may kung anong bumangga sa akin. Pakiramdam ko lang yun . Natumba ako at wala akong maalala pagkatapos. Kwento ni mama, nagising daw siya na may kumakalabog sa kwarto ko. Yari kasi sa kahoy ang sahig ng kwarto na nasa pangalawang palapag. Kaya kaunting ingay lang ay madidinig talaga. Nagpasukin daw nila yung kwarto ko. Naabutan niya akong naasalampak sa sahig at kinakamot yon. Nagdudugo na nga raw yung mga daliri ko dahil maikli lang yung mga kuko ko. Nang ilawan daw ako ay bigla akong napatakip ng muka. Silaw na silaw daw ako at bigla raw akong tumayo at tinulak ko si mama palabas ng kwarto. Sinara ko raw ang pinto at nagwawala sa loob. Pero laking pagtataka raw nila dahil nang pasukin nila yung kwarto ko ay tulog na tulog ako sa kama ko. Isa pang weird na nangyari. Ang alam ni mama ay pumasok na ako sa trabaho at iba ang suot kong jacket dahil nilabhan niya yon. Pinag-awayan pa raw namin yon at galit na galit ako dahil binasa niya yon. Parang doon ako nahimasmasan nang tapikin niya ako sa pisngi at sinabihang tigilan ko na ang pangungulit sa kanya. Umalis daw ako noon nang walang kibo, suot ang ibang jacket. Kaya ganoon na lang daw yung pagkagulat niya nang makita niya akong papasok sa kwarto, suot-suot na yung jacket ko. Nagsara pa raw ako ng pinto at kahit anong tawag niya sa akin ay hindi ko siya pinagbubuksan. Kaya hinayaan na lang daw niya ako dahil mamamalengke pa siya. Ganoon na lang daw yung gulat at kilabot niya nang mapadaan siya sa ukay-ukay namin. Sinadya niya raw talaga yon para makausap ang mga kasama ko sa trabaho. Kinilabutan daw talaga siya dahil nakita niya akong nag-aayos ng mga damit doon. Gulong-gulo daw siya kung sino yung nakita niyang pumasok sa kwarto ko. Tinanong pa nga niya ako noon kung umuwi daw ba ako sa bahay. Sinabi ko naman sa kanya na hindi dahil medyo busy kami dahil may mga dumating na bagong stocks. Nagmamadali nung umuwi si mama at hinanap yung jacket ko. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Nakiusap siya sa kapitbahay namin na may dryer at pinadryer niya yon. Nang matuyo ay binuhusan niya ng gas at sinunog. Hinayang na hinayang ako noon at nag-iiyak pa nga dahil paborito kong jacket yon.
Ang weird daw ng pagka-obsessed ko sa jacket, sa puntong nag-iba talaga yung ugali ko. Pero nang ipaliwanag sa akin ni Mama at ikwento ang mga napapansin niya sa akin kapag suot ko yung jacket, ay huminahon ako. Lalo na at may naikwento rin yung mga kasamahan ko at yung kapatid ko sa naging ugali ko nung mga nakalipas na araw. Napansin daw nila na kapag suot ko yung jacket ay ang gaspang ng ugali ko. Weirdo din daw ako minsan dahil nakikita nilang nagsasalita akong mag-isa, tumatawa at minsan pa nga ay nagagalit. At dahil kinilabutan ako ng husto sa mga nalaman ko, ay hinayaan ko na lang yung ginawa ni Mama. Isa pa, nagsimula daw na magkaroon na ako ng doppelganger nang sinuot ko yun. Di lang pala si Mama ang nakakita ng doppelganger ko, kundi pati yung isang kasamahan ko sa ukay-ukay. Kaya natakot na rin ako, pati sila. Ang hinala nila ay maaaring patay na yung may-ari ng jacket na yun dati, o di kaya may dark history, o kung sa may anong sumpa o kademonyohan. Kaya mabuti nga na sinunog na yun, kaysa may masama pang mangyari sa akin o maagawa pa ako ng masama. Ito po ang kakaiba at nakakatakot na kwento sa akin, Sir Bob. Maski nga ako ay hindi maapaniwala, pero ang dami na rin kasi nila na naka-witness sa akin nun. Kaya alam kong hindi yun gawa-gawa lang.